Samantala, sa Cavite naman ngayon, nanuyo ng mga botante ang alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila Live. Mela? Joshua, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy ang campaign rally ng alyansa para sa... Ano nga sa aking likuran ay ang ating mga kababayan. Bago yan ay ibinahagi muna ng mga senatorial candidate ng administrasyon ang kanilang pananaw sa iba't ibang mahalagang issue ngayon tulad ng fake news. Sinusulong na ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng isang bagong batas na iba yung susugpo sa fake news sa bansa. Ayon kay Tulfo, lahat ay apektado na sa problema kaya't dapat ay magtakda na ang gobyerno ng mabigat na parusa laban sa mga nasa likod nito. Sang-ayon din dyan si dating Senate President Tito Soto. Anti-fake news law dapat and anti-fake content. Hindi lang fake news kundi pati fake content. We have to have a law, otherwise you, me, all of us magiging biktima po ng fake news and fake content. At sang-ayon po ako at dapat isang malala at mabigat na parusa yung mga nagpapakalat, pati mga nagpapakalat ng mga fake news at fake content. Kailangan ho tayo may batas din doon na pati yung nagsishare na yan, sasabit din. Para naman kay Makati City Mayor Abby Binay, sama-samang pagtugon sa problema ang kailangan para tuluyan ng mawakasan ang fake news. It's not just the legislation, but it's also the enforcement. So siguro kailangan natin pagtibayin yung kapulisan on how will they trace these fake content makers. Sinabi ito ni Binay, Tulfo at Soto sa kanilang pagharap sa isang press conference ngayong araw bago ang malakihang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa 13 Martires, Cavite. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna rito para ikampanya ang mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, bilang probinsyang may pinakamaraming botante, mahalaga ang papel ng Cavite sa eleksyon kaya tinatapatan din nila ito ng malakas na line-up na nakakaintindi sa pulso ng masa. Kasama sa iba pang senatorial candidates ng alyansa, sina dating Interior Secretary Benhur Abalos, House Deputy Speaker Camille Villar, mga senador na sina Bong Revilla, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Lito Lapid, Amy Marcos at mga dating senador Manny Pacquiao at Panfilo Lacson. Alam naman natin na may 3 years pa si President Bongbong Marcos. No? At katulad ng ginawa niya dito, pinuntahan niya yung mga proyekto niyang napakahalaga, yung CALAX. No? And alam naman natin, hindi naman dyan nagtatapos yung mga proyekto. So marami pang proyekto in the pipeline. So para matuloy itong mga napakagandang proyekto ito, napakahalaga na supported by yung legislative agenda niya ay masuportahan ng mga kasama nating senador. Dahil hindi na namin masyadong inintindi kung ano ang kanilang naging Joshua, sa mga puntong ito ay nakarating na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kat masukli dito sa kanyang talumpati. At yan muna ang latest, Joshua.